At ito yung mga pinsala. Ayos lang yung mga katunying. Luto. At what's up mga katunying, magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa ating YouTube channel mga katunying, inanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At ayun mga katunying, so for today's video nga pala, update sa pagdaan ng bagyo. Ay ito na yung tubig sa ating harapan or yung sarap ng dorm natin ay mababaw na mga katunying. Halos kulang kalahati na. At yung garden ay ganun pa rin, meron pa rin tubig na konti, kaya hindi muna natin malilinisan. At ito, sa atin yung schedule ng basura ngayon mga katunying, kaya abangan natin yung kumukuha ng basura. Ayun natin dito, nalagay natin dun sa may gilid ng kalsada habang hinihintay natin yung truck. At ngayon mga katunying, lilinisan natin yung doon sa may tawag dito, wait lang, doon sa may likod ng factory mga katunying, yung mga dayami na pumunta sa kalsada ay pinapalinisan ng amo natin. Kaya sabi nila ay kunin ko daw tapos ilagay ko sa garden para maging pataba sa lupa. Kaya ayun mga katunying, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin para hindi tayo abutan ng ulan gawa ng makulimlim na naman. Let's G. At ayun mga katunying, so tapos na pala nilang naitabi. Di ko alam kung sinong nagtabi. Ito yung gagawin natin dahil kahapon mga katunying ay kalat-kalat to dito sa gitna ng kalsada, pero ngayon ay tinabi na nila. Kaya gagawin na lang natin mga katunying, hahakutin na lang natin to, ilalagay sa plastic tapos hakutin natin dun sa may garden. Simulan na natin mga katunying, unahin natin dito sa may bunga na naman yung kalabasa natin, no? Ayun, no? Kaso walang lalaki, walang lalaking bulaklak, kaya hindi natin malagyan ng takip. Kaya na lang natin mga katunying, ita-timelapse na lang natin para mas mabilis tayo, para hindi tayo abutan ng ulan mga katunying. Bibilisan natin tapos ita-timelapse pa natin para mas lalong mabilis. Let's G. Tapos na natin. Ubos yung plastic natin, nalagyan natin lahat at meron na ding tong laman tong wheelbarrow. At di natin kayang punuin to dahil ilalagay natin tong mga plastic dito mga katunying. Balik-balikan na lang natin yung iba para makakot natin. Dahil ilalagay natin to sa garden para maging pataba sa lupa. Nalinisan naman ng mga itong mga to kasi mga katunying, mga dayami to. At pag nagkatapos natin hakutin to lahat ay wawalisin na lang natin to. Kaya ayun mga katunying, dito na natin. Let's see. At ayun mga katunying, so ito na yung lahat ng nakuha natin. Ayun, no? Ayan. At hindi pa natin maidadala to sa garden mga katunying kasi yung lupa dito sa garden ay malambot pa, hindi pa kaya ng wheelbarrow mga katunying. At hindi naman natin mabubuhat yung isang plastic dahil basa yung dayami tapos mabigat. Kaya ngayon, mga bukas siguro mga katunying, kasi linggo naman bukas, wala naman tayong pasok, ay saka na lang natin yan dito para medyo matuyo pa yung lupa. At ito na nga yung mga manok natin mga katunying. At ito yung mga pinsala.
Ayos lang yan mga katunying, lutubo din naman yan. Titignan ko yung kanilang kulungan mga katunying kung pwede na nilang lipatan mamaya. Kaso basa pa mga katunying. Yan. Ako, putik pa. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede yung kanilang kulungan mga katunying. At meron mga natumbang puno dito. Tanggalin natin. So yun mga katunying, tanggalin natin yung sanga doon. So titignan ulit natin tong garden na tinignan natin kahapon. Wala yung talong na mga katunying, nalanta, nakakapanghinayang. Tapos meron akong bagong tanim na talong dito mga katunying. May bagong tanim akong talong. Okay na siya nung mga nakaraan, tapos ngayon wala na. So nababad sila sa tubig. Wala din. Pati yung sitaw natin mga katunying ay buhay pa naman yung iba. Yung iba lanta na. Tapos yung papaya natin ito, wala na. Puro lanta sila mga katunying. Sayang talaga. Kahit lagyan ko ng lupa yung ano niya, wala. Dahil nabulok na yung ugat na ito. Dahil ano, ito yung mga kamuting kahoy natin mga katunying. Yung kamuting kahoy na to ay galing kay kapay nyo na siya. Wala, nalanta din mga katunying. Tanim na lang tayong panibago. Kung mayroon pa kay kapay nyo ay magtatanong na lang ulit tayo sa kanila. Or magtatanong-tanong tayo kung saan mayroong yung pang tanim na kamote. Dahil ang kamuting kahoy mga katunying ay maraming pwedeng gawin. Or lalo na sa tag-ulan mga katunying, sarap i-partner sa katunying. Ay, meron tayo nakuhang atis oh. Medyo ano na, medyo malambot na siya, pero hindi pa gaanong malambot. Nakupit, nahugot na George. Malambot na sa ibabaw pero sa ilalim hindi pa. Kunin natin, dahil kung hindi natin kukunin ito mga katunying ay unahan tayo ng ibon. Hindi pa. Natin. Natumba pa yung camera natin kanina. Ayun, oh, meron tayong nakuhang atis. So meron tayong pupudripin ngayon mga katunying. Hindi ko mahawakan yan. Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Meron tayong pupudripin mga katunying. Ayun. Yung mga pinsala ng ano natin. So wala tayong magagawa mga katunying, ganun talaga.
ang importante ay safe tayo mga katunying, at saka yung mga amal natin sa buhay. At ang kagandahan dito sa Taiwan mga katunying, kapag kapag bumabaha, hindi nagtatagal mga katunying, at kung magbaha man, pagkatapos ng baha ay malinis pa rin yung mga kalsada. Yun nga lang, yung mga ibang kalsada mga katunying, yung mga galing sa mga pinagtaniman, hindi siya mga basura na hindi siya mga basura na tulad ng plastic, mga ganun. Ay kapag bumaha dito, saglitan lang. Dahil yung mga ganito nila, yung mga drainage nila, tulad nito mga katunying, itong ilog na to, nung nakaraang gabi, nung sobrang lakas ng ulan, isang tangkal na lang mapupuno na to mga katunying. Tapos kinabukasan, konti na lang, mahigit kalahati. Tapos maghapon nun, hanggang sa kaninang umaga, ganito na siya. Hanggang paliit na ng paliit yung tubig. Ganoon lang kabilis yung dito mga katunying, yung paghupa ng baha. Unlike sa Pilipinas na talagang nagtatagal yung baha. Tapos kapag katapos ng baha ay maraming basura na maiiwan. Dito kasi sa Taiwan mga katunying ay mahigpit sila sa basura. Ultimo yung may isang nahalo ka lang na hindi pwedeng ihalo sa mga basura ay kasi yung mga basura dito ay nakasegregate. At kung may mahalo ka man na recycle doon sa nabubulok mga katunying ay isasauli nila sa yung basura mo at hindi nila kukunin. Kaya ganun kahigpit sa Taiwan mga katunying yung mga basura nila. Tsaka pati sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan ay mahigpit din sila. Kaya kapag bumabaha dito, makikita nyo mga katunying yung tubig ay wala kayong makikitang plastic, mga ganon. Yung mga nakalutang-lutang na yan ay yan yung mga dayami na galing sa mga palayan. Dahil nung sobrang lakas ng ulan ay umapaw yung kanilang palayan. Tapos yung mga pinag-anihan, yun yung pumunta dito. Yun yung iniipon ng mga tubig. Kaya tapos hindi unlike sa Pilipinas na pagkatapos ng baha ay maraming basura na may iwan, dito mga katunying ay minsan sa mga malapit sa ilog, kapag bumabaha ang naiiwan, kapag humupa yung baha, ang naiiwan tilapia. Yun mga katunying. Tapos yun yung pinagkaiba. Kaya sa mga kababayan natin dyan ay matuto na po tayong magtapon ng basura sa tamang tapunan mga katunying, para kung may dumating mang sakuna ay hindi natin isisisi sa gobyerno yung nangyayari. Kaya yun mga katunying.